Chill na chill yung Metallica natin na si Gyomay sa bago niyang setup habang si Beldora sa likod gigil na gigil parang gusto siyang nguyain. Papansin boy. So for today mga Lodi, part 3 na ng Encloscaping series natin. Masyado na malungkot yung enclosure ng Metallica natin na si Gyomay kaya ayusin na natin. Ang kulit lang no? May hide naman sila, dun sila naninirahan sa likod. Last amats talaga na ito mga pokis na to no? Hindi na kita bibigyan ng hide So kunin na natin siya, tamandaan-daan lang at nagbubulto Ayun di ba? Naghahanap ng blagusan So ayan na yung Metallica natin na si Gyomay. Ang itim na ng poke na to Dahil yan talaga pag tumanda na nangingitim na. Sa plants natin, ito pa din mga available. Wala pa akong ibang mahanapan na pwede bilhan na meron pang enclosure. Ito nga sa sa nanay ko, ang ganda Saktong-sakto sa enclosure ni Gyomay, kaso baka maging last video ko na to wag na. So naganap lang din muna ako ng mga driftwood na pwede ilagay sa enclosure ni Gyomay na walang butas kasi hindi naman nila pinapasukan. So dapat sa pagpili pala ng driftwood, iniisip mo na kung paano siya i-layout dun sa enclosure. Tsaka alam mo dapat na sakto. Ito, wag na to. Dati niya ng hide to, di naman nagamit, diyan ka na. Lagay na natin yung mga napili nating driftwood. So lahat nga pala yan galing kay Pets Coco Friend Tapos since ayusin lang natin yung enclosure, di na natin tatanggalin yung substrate kasi may drainage na rin yan, tsaka yung background na rin. Sayang So okay lang tayo dito sa Gedli para ilagay na natin tong fern o pako. Medyo ito yung nagiging favorite natin ngayon kasi siya lang din talaga yung available tsaka madali i-maintain. Tapos lagyan natin ng isa pang driftwood para hindi siya mukhang nakatiwangwang dyan. Tapos labas natin yung mga dahon kasi tila katulig niya kung nilagyan mo ng halaman tapos tinakpan mo, di ba? Ayan, di mas maganda. So medyo nagigilty pala ako sa ginawa ko na to kasi parang pan-terrestrial to hindi to pang arboreal Pero pwede naman siya umakyat dito. Tapos magsapot-sapot ulit siya dyan, parang kortina niya, ganon. Pero tingnan natin kung anong gagawin niya. Siyempre hindi pa tayo tapos, lagi pa tayo ng plants. Ito dapo yung tawag dito. Alam ko lumalaki to na sobra pag nasa taas ng puno Pero syempre, since nasa enclosure lang, tsaka yan lang yung substrate niya, puput-putin ko na lang, di ba? Tapos ito na, yung final output natin. So all goods na yan, welcome to your new home, Gyomay. Parang malaki din pala para sa kanya, no? Ang na-imagine ko kanina para magiging terrestrial siya dito Pero hindi, sakto lang pala. Kahit tumambling pa siya dun sa loob ng hide, pwedeng pwede, di ba? Nagmukha lang siya maliit dito sa setup na to. Pwede pa siya umakyat-akyat, di ba? Parang mas natuwa tuloy ako sa mga sangasangan driftwood lang pag arboreal kaysa sa mga may buta sa loob. Di ba? Parang umakyat talaga ng puno. Pag sa baba pa talaga to gumawa na setup ng bahay niya, ewan ko na lang, ang taas na niya Anyways, alam niyo na gagawin mga Lodi, rate niyo naman yung Encloscaping natin today from 1 to 10. Tapos kung meron kayong feedback or suggestion about Encloscaping, andyan ang comment section, lagay nyo lang okay? Hayaan na natin mag-explore si Gyomay. So yan na lang din muna para sa ating Encloscaping series for today mga Lodi. Bye-bye!